and also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, nakira ko ang mga Ama, Diyos kami likha ng langit at lupa, na lahat ng bagay na aming titinan, inikikitan, Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Hindi mo sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, inulunwalhati, dinadakihan siya sa Espiritu Santo. Amen. Kami po ikaw sa pusong nagpapasalamat sa ikabilang pagiging katapatan sa bawat isa sa amin upang kami po lahat ay handang matutulungan sa iyong kabanalan at tuwiran. Lord, manawa na kami po inyong samahan sa oras na ito. Muli po pinagpapapatulalakahan pagbugin ang lahat ng aming mga kailangan. Ang mga may karamdaman na sakit, hindi po lubusang panalingin sa ngalan ni Kristo Jesus. Lahat ng pinangingin na nabigatan, hindi po pagkakanipagkasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahiling itataas, inyo pong ipagkaloob at tutuloyin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpanayo po hindi sa lahat, ang mabuting balitang anin niya hatid, at ang itong aral na magsasalusaluhan, upang ikaw magbigay sa amin ang liwanag sa lahat ng makikinig at pangakarinig ng mensahe nito, na siya maging kaluyan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samadalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Ulitin namin ang malakas sa buhay ng Diyos. Brothers and sisters, let's take a reading for this coming day, the beginning of Holy Week. It is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 27, verses 32 to 54. Ebanghelyo ayon kay San Mateo, 27 kabanata,
Simulan na natin ang 32 hanggang 54. Ito po ay part na tinatawag na nationality story. Hindi ko po umpisahan sa verses 11. Baka kulang ang oras na natin ibang bahagi. Matthew chapter 27, verses 32 to 54. As they were going out, they met a man from Cyrene named Simon, and they forced him to carry the cross. They came to a place called Golgotha, which means the place of the skull. There they offered Jesus wine to drink, mixed with gall. But after tasting it, he refused to drink it. When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots. And sitting down, they kept watch over him there. Upon his head, they placed the written charge against him. This is Jesus, the King of the Jews. 2 robbers were crucified with him, one on his right, the one on his left. Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, "You who are going to destroy the temple and build it in 3 days, save yourself. Come down from the cross if you are the Son of God." In the same way, the chief priests, the teachers of the law, and the elders mocked him. "He saved others," they said, "but he can't save himself. He is the King of Israel. Let him come down from the cross, and we will believe in him. He trusts in God. Let God rescue him now, if he wants him. For he said, 'I am the Son of God.'" In the same way, the robbers who were crucified with him also heaped insults on him. From the 6th hour until the 9th hour, darkness came over all the land. About the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," which means, my God, why have you forsaken me?" Then some of those standing there heard this. They said, "He's calling Elijah." Immediately one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a stick, and offered it to Jesus to drink. The rest said, "Now leave him alone. Let's see if Elijah comes to save him." And when Jesus had cried out again with a loud voice, he gave up his spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook, and the rocks split. The tombs broke open, and the bodies of many holy people who had died were raised to life. They came out to the tombs, and after Jesus' resurrection, they went into the holy city and appeared to many people. When the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that had happened, they were terrified and exclaimed, "Surely he was the Son of God." Purihin natin ang buhay ng Diyos. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalan ng Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinakasal sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgotha, na nangangahulugang puok ng dugo, binigyan nila si Jesus ng anak na hinaluan ng dugo. Ngunit ang ating man
niya ay hindi inom na may pangako siya sa krus. Pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulan sa akdal laban sa kanya, ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niya ay pinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Binipak siya ng mga nagdaraan at tatalo-talupang sinabi, "Di ba ikaw ang giniba ng templo at muling magtatayo ito sa loob ng 3 araw? Iniligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Binigyan siya ng mga konserdote ng mga iskripa at ng mga tanda ng bayan. Sabi nila, "Iligtas ang iba, kung ang sarili hindi mailigtas. Hindi siya ang hari ng Israel. Bumaba lang siya ng isang krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niya siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. At inaligtas rin siya ng mga tulisang ipinako na sa niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlong ng hapon ay nagdidinig sa buong lupain. Nang mag-ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli! Eli! Lama sabachthani!" Ibig sabihin, Diyos ko, bakit ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga kapayroon at sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng esponja. Tinimbang ang pamasin ng anak, inilagay sa dulo ng isang tampo at pinasiksik ni Jesus. Ngunit sinabi ng iba, "Hintay muna, tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang napulit sa gitna ang tabi ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nangyayari ang lupa, nagpitak ang mga motor, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming balal na lalakay na. Lumabas sila ng libingan at ang mabuhay at ang muling mabuhay si Jesus. Sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita mo na marami. Kasintak ang kapitan at ang mga kawan na nagbabantay kay Jesus na marami nilang dito at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay ito'y anak ng Diyos. Sabi naman. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhay sa Panginoon. Purihin natin ang sa buhay ng Diyos. Sige po, para po yung loob po. Sana makakita ng presensya ng buhay ng Diyos. Isang pinagpalang ng gabi po sa inyo lahat. Pwede sa nakatunay sa Facebook Live ni Sister Susan Apostol. At palagay ko na makarami yan kasi hindi lang ako ilog tayo ng Facebook Live. Nakakatuwa naman. Maganda ka ng Facebook Live pero pati isa ko bigla naman pinilit. Anyway, dahil papasok tayo sa panahon ng Semana Santa. Katulad nito, sa pagkakaroon yan po tinatawag na lakay o lakad ng pananalig o faith. Kaya yung mga may malakas at loob na magkakad mula doon sa Lomeka, outside, patulong Angel, kasi alas kasi every time. Dahil yung hindi kaya, nalalaman sa mga senior citizen, exempted ako.
Malaya kayo makarating ng akin. Amen. Pulihin natin ang buhay ng Diyos. Meron din tinatawag na pamasa ng pasyon. Meron din tinatawag na washing of the feet and celebration of the Lord's Supper. Meron din tinatawag na Siete Palabras, Veneration of the Cross, at meron din tinatawag na Easter Vigil Celebration. Kaya, itong gagawin ng kapilwado, medyo umiipak ang speaker ng dikoprator. Ayan. Good. Thank you. Next Saturday, which is last Saturday, April 4, sa Easter Vigil Celebration ng Exodai, host ng tatapa sa Easter Vigil Celebration sa atin. At mga oras ay sa oras ng Presidente o alas 4. So, ang tabayan na naman po ang magiging announcement sa radio at sa ating online television streaming ng DWSI sa YouTube. Kaya ang tabayan na naman po natin. Amen. Amen po ba? Pulihin natin ang buhay ng Diyos. Speaking of Siete Palabras, ito magiging ulang mahalangit ang nalita na nais ko pong ibahagi sa ito ay kapipakabalan ko the words of Jesus Christ on the cross. Ang mga salita ni Yesu Cristo sa krus. Now, ating po masasalagin ang Ebanghelyo ating po natunghayan kung saan itinako hanggang mamatay sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoong Jesus upang tayo lahat ay matutos sa kasalanan ng mundo. Amen po ba? At ito lang binanggit ko noong Lunes at Miyerkules sa dalawang Ohio. Sa pagpasok ng Semana Santa, tayo inalayahan hindi para alalahanin ang krus, kundi para tayo po lahat ay tumugon ng personal sa krus. Amen? As we enter Holy Week, we are invited not just to remember the cross of Jesus, but to respond it personally. Bakit mahalaga na tayo tumugon ng personal doon sa krus ni Jesus? Sapagkat dyan natin masasalamin ang hirap at pasakit na dinanas ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Karamihan, lalo na pagpasok ng Holy Week, pag may lumabas sa advisory, sasabihin ng karamihan sa atin, ay, off-air na naman, ay, walang mga regular programming, ay, wala na akong mapapangin ng favorite news programs, ay, walang programa, ay, bakit iba na ang programa? Bakit iba ang program? Kasi Pascal Trio, sinadya talagang i-present yung mga pinatawag na regular programming. Kami naman malakas, bakit ako?
mahina. Sapagkat kapag Pascal Trio, na mag-umpisa ng Lunes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria, sapagkat bawat TV networks at radio stations binibigyan ang mga espesyal na handog na tanas o programa. Paano? Para magiging karagdagan sa ating pagmimigay sa mga halimbawang ipinakita sa atin ng Panginoong Hesus. Amen? Now, ito po ang aking tanong. Ano nga po ba ang mga salita ng ating Panginoong Hesus sa krus? Ano nga po ba ang tungkol sa mga salita ng ating Panginoong Hesus sa krus? What are the words of Jesus Christ on the cross all about? Una sa lahat, higit sa lahat, the first kind of word of Jesus on the cross is the word of forgiveness. Wika ang pagpapatawad. Sabihin niyo mga pagkalakas, wika ng pagpapatawad. Pakilakas na ako. Now, saan ko po ginagawa unang klaseng wika? Tingnan natin ang Luke 23:33 to 34. When they came to the place called the Skull, there they crucified him along with the criminals, one on his right, the other on his left. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ama, patawarin sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Now, sa buhay, hindi po lahat ng tao sa lahat ng lupa ay perfecto. Tayo po lahat talagang makasalanan. Sabihin ko sa iyo katabi, friendship. Hindi ko ninyo katabi mo sa akin, sabihin ko katabi. Friendship. Hindi po lahat perfecto. Lahat tayo makasalanan. Ano ko wala na tayo? Amen. So, mahalaga po ang pagpapatawad. Bakit mahalaga ang pagpapatawad? Dahil sa kanyang unang wika, patatawarin tayo ng buhay, banal at makapangyarihan Diyos. Patatawarin tayo ng buhay, banal at makapangyarihan Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Ilangan original na awit ni Pastor Bobo Almasco. Patawad, Panginoon, sa bawat nagawa kong kasalanan. Inagsisisihan ko, ito ang lulusan. At lagi kang hindi man balikan. Amen? Mahal ang magpatawad. Bakit kailangan magpatawad? Sapagkat lahat ng ating pagkakamali, ating pagsisihan, at hindi natin ang tawad, una sa Diyos, pangalawa sa ating apo. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Now, the second word of Jesus Christ on the cross is this, the word of salvation promise. Wika ng ipinangakong kaligtasan. Saan po pinako? Luke 23 verses 39 to 43.
One of the criminals who found there brought insults at him. Aren't you the Christ? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said, since you are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, I tell you the truth. Today, you will be with me in paradise. Purihin natin si Jesus. Imagine po, doon sa ikalawang takbo, isa sa dalawang pulisan, sa halip ka magsisi, abay, nakuha ka magyamang. Tapos ang ginawa kay Jesus, nakuha ka ng challenge accepted. Sabi niya, ikaw matandang Mesiyas, bakit hindi iligtas ang sarili ko at iligtas ko kami? Alam niyo, isa sa tulisan, anong ginawa niyo sa kasama ng tulisan? Sinil ko na niya, baka nakakaluwi sa kusabi. Ikaw ang yabang-yabang mo. Ubod ka talaga ng ako. Hindi ka ba talaga nakatakot? Ikaw nga, tinawag mo sa hangtulan niya. Maratak naman na check at ako ng dalawang klaseng marusan. Sapagkat ay gumagawa ng kabulas-bulan. Ay gumagawa ng maraming kabulas sa mundo ito. Subalit ang taong yan, walang ginawang masama. Alam mo pa, tingin kay Jesus, sabi niya, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Alam niyo, nang tinignan ni Kristo bilang sisisig tulisan, anong ginawa niya? Binaliwala kami yung pagsama ng tulisan na sisisig? Hindi binaliwala ni Kristo yung higit na sisisig tulisan. Pagkos ano ang sabi ni Kristo, yung itong pangakong binigyan ni Kristo doon sa sisisig tulisan. Ngayon, ikaw ay isasako sa paraiso. Purihin natin ang Diyos. Yan ang pangakong binigyan ng Panginoon sa isa sa dalawang tulisan na nakabiging masaway na ang kaligtasan ng ating Panginoon. Kung sa dalawang tulisan yun, siya pa ang nagsisig. Siya pa ang nakasandog. Aminin. Sabi niya para sa aminin. Aminin niya ano? Na siya'y gumagawa ng kasalanan. Hindi ko na isa, di mayabang. Nagawa pa mag-challenge accepted. Bakit ka mo? Dahil sa pangakong binitaw ni Kristo, tinanggap ng nagsisisitusan ang pangako ililigtas at yun ay ang kaligtasan ni Kristo Jesus na ating kaligtas at Panginoon. Yan ang reward na binigay ni Kristo Jesus. Ang kalistahan sa paraiso. At yan ang kanilang nilawin siya. Amen? Now, the third kind of word of Jesus Christ on the cross is the word of affection. Wika ng pagmamahal. Tingnan natin ang John chapter 19, verses 25 to 27. Near the cross of Jesus stood his mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother,
here is your son. And to the disciple, here is your mother. From that time on, his disciple took her into his home. Now, ganyan ang pagmamahal na pinakita ng Panginoong Hesus sa kanyang naglalalahating ina, ang ating ina Perpetua Maria. Bagamat ang kanyang ina ay nagigilagtis dahil sa hirap at pasakit na dinanas ni Jesus sa cross. Dahil hindi niya sa minamahal niyang alagad, ang Birhen pinaglihi sa Espiritu Santo. Amen. Kaya sa inyong lahat, lalo na kayo mga bata, bigyan gana ang bawat ina ng tahanan. Amen. Malakas ko ngayon ng bata. Bakit mahalaga ang pagmamahal ng ina? Sapagkat bawat ina ang siyang nagduwal sa akin mula sa kanilang sinapupunan. Tandaan po natin, hindi natin nakapigyan ng sama ng loob ang bawat nanay. Kasi tayo po, bilang natin sa ibang ng lupa, saan tayo nang galing? Siyempre, dahil iluman tayo sa sinapupunan ng ina. Amen. Sa sinapupunan ng nanay, mahalaga po na tayo ay makakaraan ng pagmamahal sa bawat ina na siyang ilaw ng tahanan. Puli natin ang Panginoon. Amen. Now, the first kind of word of Jesus Christ on the cross is the word of anguish. Wika ng hapis. According to Matthew chapter 27, verse 45 and 46. From the 6th hour until the 9th hour, darkness came over all the land. About the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Imagine, sa wika yun, tila parang tayo ilang sumisigaw ng gayon. Bakit karamdam ni Jesus ang kanyang hapis sa krus? Bakit tila akala ni Jesus iiwanan siya ng Diyos Ama? Amen? Subalit sa kanyang hapis, tandaan po natin lahat, hindi tayo iiwan, hindi yan tayo papahayaan. Ang iba, transport sa panig lang, hindi makanis na maglapa sa kalsada. Patay ko sa mga nakapanood natin malita, walang masakyan. Bakit? Lahat ng jeep nag-transport strike. Kasi makalakas inaaluga. Kaya pala namin po natin na yung krisis na yan doon sa Middle East ay pakikilalas. Amen? Katulad aklat ng awit sa chapter 22 verse 1, okay ba po ang English version po?
my God, why have you abandoned me? Medyo different. Hindi ko alam kung magkaiba o parehas sa English. Yung word na abandon at saka forsaken, magkaiba yata o parehas. Parehas. Maybe parehas ko. Yun. Parehas po sa English yun. Salitang abandon at forsaken. Amen. Yung word na yun, yung tinang binigkas ni Jesus sa ikaapang sa iba. At yun tinatawag na the word of anguish. Wika ng hapis. Amen. The big kind of word of Jesus on the cross is this. The word of suffering. Wika ng pag-uusap. Is found in John chapter 19, verse 28. Later, knowing that all was now completed, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Now, sino ba tayo para kaya ang ating nagdilero ang Panginoong Jesus habang nakatayuan sa krus ng Kalbaryo? Siya po mismo ang nangarap sa nakauhaw. Saan siya nauhaw? Uhaw sa pag-ibig sa atin. Amen? Para makita ng lahat na ang kanyang pagdurugo sa cross ang siyang nagpapadala ng pagkauhaw sa kanyang pag-ibig. Amen? Dapat ni Jesus na siya'y uhaw sa kanyang pag-ibig sa atin. Ika nga ng Panginoon Jesus sa John chapter 3, verse 16 and 17. Sabi nga, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Purihin natin ang Panginoon. Now, let's go to the last two of this topic. The sixth word of Jesus on the cross is the word of victory. Wika ng tagumpay. According to John chapter 19, verses 29 and 30, a jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on the stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. When he had tasted the drink, Jesus said, "It is finished." Nangangulugan po ng tampong ito na nagtagumpay ang ating Panginoong Jesus mula sa agitan ng kasalanan, tagumpay mula sa agitan ng sumpa, tagumpay mula sa agitan ng kahakulan, at tagumpay mula sa agitan ng kamatayan. Alam niyo, yung ating pagkasampayanin, bago siya marinig sa bagong bayantin na tinatawag ngayon Lena, ang sabi niya, consumatum est. It has done. Sa ibang English. Yung word na nabilikas ng ating pagkasampayanin, yun din ang nilikas ni Jesus. Dahil doon sa ika-anim na wika ni Jesus, it is
finished. Naganap na consummationes. Amen? Purihin natin si Jesus. And last but not the least, finally, hindi na tayo nakakatalan finally, sapagkat tumatakbo ang oras ng hingin. The seventh and final kind of word of Jesus is this, the word of contentment. Wika ng kasiyahan. According to Luke 23, verse 44 to 46, it was so about the sixth hour, and darkness came over the whole land until the next hour, for the sun stopped shining, and the curtain of the temple was torn in two. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. Sabihan natin, Padre, en tus manos encomiendo mi espiritu. Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkaguhin ko ang aking espiritu. Hindi ba nasihan ang Panginoon Jesus sa kanyang mission dito sa ilawan ng lupa? Amen? Ang kanyang mission na ipakayag ang kanyang kadakilaan sa bawat isa at ipapapatuloy ito ng kanyang mahihirahan. At tayo din yun, mga ginamit ng Panginoon, upang ang kanyang mission, upang ang kanyang mensahe at kapakayanan tungkol sa kanyang tali, sa kanyang ginawang pag-ibig at kaligtasan sa krus ng Kalbaryo ay naipakayag. Maipakayag. Amen. Yan ang kasiyahang bilig na naranasan ni Jesus bago siya kalawatan ng hininga sa krus. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Father, into your hands I commit my spirit. Ama, sa iyong mga kamay ipinagtatagubilin mo ang aking espiritu. Amen. Purihin natin ang buhay ng Diyos. At bilang pagmamas ng ating pagpililan, tayo na kayo. Yan ang pinaka-exciting part. Tayo na kayo. Nawa po itong mensahe ay tumunaw sa ating lahat. At ipagpasalamat natin sa ating Panginoong Hesus dahil pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa krus ng Kalbaryo. At itong pitong huli makapangyarihang wika ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay isa pong malaking aral sa bawat isa. Yan ang makapangyarihang mensahe ng Panginoon sa ating lahat ngayong mahal na araw. Amen. Kaya sa oras na ito, inanyaya ko po kayo na itaas ang inyong mga kamay, ipit ang inyong mga mata, yugo ang inyong mga ulo. Hilingin natin sa ating Panginoon na walang ibang nagmahal sa atin ng tulad niya. Dahil sa iyo, sa
Sa sambahin kita at pupuri ka bilang ganda ng aking pagmamahal. Simula coordinator hanggang sa pinakababang ito, kasama ang mga maraming matuto at ang mga nagsusuporta dito sa lugar na ito, sa gawain ito,
kalusugan ng iyong maganda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at kapalan sa pangalan mo, Jesus. Everybody say amen. Taas ang inyong mga dalalaan, ang inyong mga kahilingan na ito, at tayo po ay dumulog sa ating buhay, banal, at makapangyarihan Yahweh ang Shaddai. Tayo magkay sa panalangin sa kanila Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na mga makapangyarihan, bago tapos basan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang handbags, wallets, Biblia, tungkol kami sa sinipan nyo at iba pong mga bagay na kanilang tinataas. Ito pong gamitin bilang mga sakta upang sa iyong mga hito, sundan mo po ng iyong mga kanila, himala, walaghan, kapangyarihan, walang tigil at kapala. Maging ang mga prayer requests na nasunod sa kanyang mga ipapera at mga kaibigan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Pagsasabi ka ng mga ayaw nito, ibalik sa kanilang susuntakan, sisipindi at tumakaw. At sa aming pansamantalang kapayong hiwalay, taglay po namin ang inyong nakasasila na galing sa iyong makapangyayang pangalan. Maraming salamat Panginoon. Ito po ang aming sakot dalangin. Kaya sana ang ditang panalangin ng aming Virgin Maria. At ang lahat ng mga meron sa langit kay sarili ng panalangin isang Jose Magpagawa. Sa pangalan ng iyong tuntunan na ang aming Panginoon at pagligtas. Panginoon Kristo na buhay na lahat ng kasama ng Espiritu Santo Diyos. Magpas sa walang hanggan. Everybody say amen. Everybody say amen. Sa kanila ng mga anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen. God bless you. Jesus loves you. Holy Spirit strengthens you. Have a blessed holy day to everybody. Also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning everyone and welcome to our service. Today we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning everyone and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings.
May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship.